Tumayo ako sa harap ng pintuan ng bahay namin. Ang kamay ko ay nakahawak sa doorknob habang tinitingnan ko muli ang refleksyon ko sa salamin sa pasilyo. Mukha akong pagod. Hindi yung pagod na maayos ng isang magandang tulog, kundi yung malalim na pagod na hanggang buto, na dulot ng maraming taon ng pagsisikap na panatilihin ang kapayapaan sa pamilya. Inayos ko ang damit ko, huminga ng malalim, at hinawakan ang hawakan. Papunta ako sa bahay ng kapatid kong si Vanessa para sa tinatawag niyang reconciliation merienda. Kami lang daw magkapatid, sabi niya. Bagong simula, pero bago ko pa maikot ang lock, nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa. Kinuha ko ito. Inaasahan kong text mula sa kanya na tanungin kung nasa daan na ako. Sa halip, lumiwanag ang screen sa mensahe mula kay Marco, ang abogado ng estate ng pamilya namin. 3 salita. Lahat malalaking titik. Tawagan mo ako ngayon. Huwag pumunta diyan. Natigilan ako. Ang pagka-urgent ng mga salitang iyon ay parang sirena na tumagos sa katahimikan ng umaga. Sandali lang na nagdalawang isip ang hinlalaki ko bago ko pinindot ang dial. Sumagot si Marco bago pa man matapos ang unang ring. Carmen, pakinggan mo ako ng mabuti. Sabi niya, ang boses niya ay bumaba sa isang matigas na bulong na nagpatayo ng balahibo sa braso ko. Huwag pumunta sa bahay na iyon. Huwag kainin ang kahit anong ibigay niya sa iyo. Ilak mo ang pinto mo ngayon din. Papunta na ako. Iyon ang sandaling bumagsak ang mundo ko. Natigilan ako sa sarili kong pasilyo. Ang puso ko ay tumitibok ng malakas laban sa dibdib ko. Bago ko sabihin sa inyo kung ano ang ipinakita niya sa akin, mag-comment kayo at sabihin niyo kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kwentong ito. 20 minuto pagkatapos, dumating si Marco. Hindi man lang siya nagdala ng payong. Diretso siyang lumakad sa walkway namin sa gitna ng malakas na ulan. Yakap na yakap ang isang makapal na plastic folder sa dibdib niya na parang may nuclear codes ito. Nang binuksan ko ang pinto, hindi siya nag-alok ng yakap o pagbati, diretso siyang pumasok. Itinapon niya ang basa na folder sa kitchen island at tinalikuran ko para ilock ang deadbolt sa likod niya. Umupo ka, Carmen, sabi niya. Ang boses niya ay may flat na propesyonal na tono na karaniwan niyang ginagamit kapag nagbabasa ng testamento. Ang ipapakita ko sa iyo ay masakit, pero kailangan mong basahin ito na parang accountant. Hindi bilang kapatid. Kaya mo ba? Tumango ako. Masikip ang lalamunan ko para magsalita. Hinila ko ang upuan at umupo. Mabigat ang folder. Binuksan ko ito. Ang unang pahina ay hindi imbitasyon o liham. Ito ay court filing, isang ex parte emergency petition para sa conservatorship ng tao at estate. Tiningnan ko ang legal na jargon, pinili ang mga salitang mahalaga. Respondent, Carmen Santos. Petitioner, Vanessa. At Adrian Reyes. Dahilan, acute manic psychotic break. Panganib sa sarili at sa assets. Agad na suspensyon ng karapatan. Naramdaman ko ang tawa na bumubula sa dibdib ko. Matulis at hysterical. Pero nilunok ko ito. Sinasabi nilang sira ang ulo ko? Tanong ko. Ang boses ko ay nakamamatay na kalmado. Hindi lang sira, pagwawasto ni Marco, itinuro ang pangalawang tab, incapacitated. Tinalikuran ko ang pahina. Ito ay larawan ko na kinuha 2 buwan na ang nakalipas, mukha akong magulo, malalaki ang mata. Ang damit ko ay may mantsa na parang dugo. Ang caption, Respondent exhibiting violent erratic behavior sa libing ng magulang. Tinitigan ko ang larawan at biglang bumalik ang alaala na parang balance sheet na sa wakas ay nagkakasundo. Sa libing, suot ko ang vintage na puting sutla na damit ng nanay ko. Nakatayo ako sa tabi ng libingan. Pinipigilan ang sarili. Nang madapa si Vanessa, lumusong siya pasulong, sinasabing natisod sa damo at ibinuhos ang buong baso ng red wine sa harap ko. Naalala ko ang malamig na shock ng alak na tumagos sa sutla. Naalala ko si Vanessa na sumisigaw,
Hindi sa paumanhin, kundi sa horror. Diyos ko, Carmen. Nawawala ka na. Hindi mo man lang mahawakan ng baso. Bakit ka nanginginig? Tulungan niyo siya. Hindi ako nanginginig. Hindi ako may hawak na baso. Siya ang nagbuhos nito sa akin. Pero sa sandaling iyon, nang lahat ay lumingon, nang kumalat ang pulang mantsa na parang sugat ng baril sa dibdib ko, ito ay staging ng isang krimen. Plano niya ito. Bulong ko. Ang alak. Ang sigaw. Gumagawa siya ng portfolio. Tinalikuran ko ang iba. Affidavit mula sa mga kaibigan na hindi ko kilala. Log ng mga missed appointments na siguradong tinanggal ni Adrian sa cloud calendar ko. Isang obra maestra ng fiction. Hindi lang nila gustong kontrolin ako. Gusto nilang burahin ang pagkatao ko. Bakit? Tanong ko. Tumingala kay Marco. Bakit ganito kalayo? Ako ang nagbabayad ng credit card niya. Ako ang nagbabayad ng property taxes sa ancestral house. Bakit patayin ang golden goose? Hindi nagsalita si Marco. Sa halip, inislide niya ang isang sheet ng papel sa granite counter. Ito ay property appraisal para sa Bahay Santos. Blan, 14.5 million point-cent. Nakabold at itim ang numero. Tinitigan ko ito. Nagbabayad ako ng 45,000 pesos kada taon sa property taxes para mapanatili ang bahay sa pamilya. Tinatrato ko ito na parang heritage site. Isang responsibilidad na karangalan kong pasanin. Si Vanessa hindi nakakita ng tahanan. Nakakita siya ng lottery ticket. Nakakita siya ng 14 milyon na nakalock sa trust na hindi niya ma-access maliban kung ang trustee ako ay ideklarang incompetent. Ang lamig na dumaan sa akin noon ay hindi takot. Ito ay ang icy clinical detachment na nararamdaman ko kapag nakakahanap ng discrepancy sa ledger ng kliyente. Ito ay hindi family tragedy. Ito ay fraud case. At ako ang auditor. Isinara ko ang folder. Matatag ang mga kamay ko. Sige, sabi ko. Gusto nila ng siraulong kapatid. Bibigyan ko sila ng forensic investigation sa halip. Binuksan ko ang laptop ko. Kumikinang ang screen sa pamilyar na blue light ng workspace ko. Karaniwan itong lugar ng order at lohika. Pero ngayon, ang unang lumabas ay hindi spreadsheet. Ito ay notification mula sa social media. Si Vanessa Reyes I live. Naghintay ang daliri ko sa trackpad. Alam kong hindi dapat tingnan. Alam kong lason lang ito. Pero kailangan kong malaman ang narrative bago ko ito sirain. I-click ko. Punong-puno ng screen ang video. Nakaupo si Vanessa sa kanyang maaraw na sala, perpektong larawan ng distressed elegance. Hindi siya suot ang usual na designer glam. Nasa malambot na oversized beige sweater siya. Yakap ang mga tuhod, mukha siyang maliit at vulnerable. Pula ang gilid ng mga mata niya, kumikinang ang luha na hindi bumagsak pero perpekto sa ring light. Ayaw kong gawin ito, bulong niya sa kamera. Ang boses niya ay pumutok ng sapat para masira ang mga puso. Pero alam kong napapansin niyo na matagal na akong hindi nagpo-post. Ang totoo, nasa krisis ang pamilya namin. Ang kapatid ko na si Carmen, mahal na mahal namin siya, pero may sakit siya. Sinasalimuot siya. Sinubukan naming magkaroon ng tahimik na usapan ngayon. Isang merienda lang, para mag-usap. Pero hindi man lang niya binuksan ang pinto. Paranoid siya. Iniisip niya kaming kaaway. At nasasaktan ako. Dahil baka kailangan naming gumawa ng mahihirap na legal na desisyon para protektahan siya sa sarili niya. Mabilis na nag-scroll ang comments. Ang bait mo talagang kapatid. Dasal para sa kanya. Mahirap ang mental illness sa pamilya. Gawin mo ang kailangan para iligtas siya. V. Napanood ko at sa isang segundo ay naramdaman ko ang dating urge na sumigaw. Ipagtanggol ang sarili. Mag-type sa chat na nagsisinungaling siya. Pero kinuha ng forensic part ng utak ko. Sumandal ako at indissect ang performance. Ito ay hindi lang pagsisinungaling. Ito ay mas sopistikado. Ito ay concern troll tactic. Ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi yung sumisigaw sa publiko. Ito ay yung umiiyak para sa iyo. Ang concern trolling ay weaponized form ng empathy. Sa pamamagitan ng pag-frame ng aggression niya bilang proteksyon at greed bilang burden, tinanggal ni Vanessa
ang karapatan ko na magalit. Kung lalaban ako ngayon, hindi ako magmumukhang biktima na nagtatanggol. Magmumukha akong sira na umaatake sa caregiver niya. Hindi lang niya ninanakaw ang assets ko. Ninanakaw niya ang credibility ko ng maaga. Ginagamit niya ang wika ng pag-ibig para bumuo ng hawla. Ito ang ultimate gaslight dahil kinukuha niya ang buong mundo para tulungan siyang isara ang pinto. Isinara ko ang tab. Malamig na ngayon ang galit sa dibdib ko. Matatag at mabigat na parang bato. Sige, Vanessa, sabi ko sa walang tao na kwarto. Gusto mong maglaro ng narrative? Tingnan natin ang data. Binuksan ko ang bagong window at log in sa personal cloud accounts ko. Kung inaangkin nila na may history ako ng kalituhan at missed obligations, kailangan nilang gumawa ng paper trail. Hinila ko ang digital calendar ko sa huling 6 na buwan. Sa unang tingin, mukha itong disaster zone. Missed dental appointments, forgotten client meetings, mga lunch na di umano ay na-schedule ko at pagkatapos ay ghosted. Tinitigan ko ang screen. Hindi ko naalala na nag-schedule ng lunch kay Adrian sa isang Tuesday sa Marso. Siguradong hindi ko naalala na miss ang tax deadline sa Abril. I click ko ang metadata ng entry. Created by user Carmen. Modified by user admin. Tiningnan ko ang login history. Sumama ang sikmura ko. May logins mula sa device na hindi ko pag-aari. Isang iPad Pro na nasa IP address sa historic district. Bahay ni Vanessa. Hindi ito dementia. Ito ay si Adrian. Nag-login siya sa synced calendar ko sa loob ng maraming buwan. Tahimik na tinatanggal ang reminders. Inililipat ang appointments ng 1 oras para late ako at nagtanim ng events na hindi ko sinang-ayunan para mukha akong nakalimutan. Hindi lang niya ako pinanood na nahihirapan. In-engineer niya ang mga hadlang. Sa tuwing humihingi ako ng paumanhin sa pagiging late, sa tuwing tinatanong ko ang sariling memorya, nandyan siya na nakangiti. Sinasabi na stressed lang ako at overworked. Ito ay digital lobotomy. Hinak nila ang realidad ko isa-isang calendar invite. Kinuha ko ang screenshot. Pagkatapos ay isa pa. Hindi na ako naghahanap lang ng errors. Gumagawa na ako ng case file. Gusto nilang patunayan na nawala ang isip ko. Sa halip, binigyan nila ako ng roadmap sa kanilang sariling pagkawasak. Sa paglubog ng araw, ang langit sa ibabaw ng baybayin ay naging kulay ng bagong pasa. Ang bagyong binabalaan buong linggo ay sa wakas ay dumating. Malakas na ulan na tumatama sa mga bintana ko na may karahasan na nagpapakalat-kalat ang salamin sa mga frame. Nakaupo ako sa kitchen island. Tinitingnan ang ebidensya ng digital gaslighting ni Adrian nang biglang may frantic na katok sa front door na tumagos sa ingay ng hangin. Hindi ito ang rhythmic knock ng delivery o ang mabigat na kamao ng process server. Ito ay desperado, irregular. Tiningnan ko ang security feed sa cellphone ko. Isang maliit na figura ang nakayuko sa porch ko, basa at nanginginig sa tabi ng bisikleta na walang ingat na itinapon sa damuhan. Binuksan ko ang deadbolt at hinila ang pinto. Si Sofia ang nakatayo roon. Ang tubig ay umaagos sa raincoat niya. Ang helmet ay hawak sa mga kamay na puti ang mga kuko. Mukha siyang hindi 16 sa anyos na pamangkin, kundi refugee mula sa giyera. Malalaki ang mga mata niya, pula ang gilid, tumitingin sa paligid na parang inaasahan niyang mag-materialize ang mga magulang niya mula sa anino ng bagyo. Tita Carmen, bulong niya. Ang ngipin niya ay nagtatalo. Hindi nila alam na nandito ako. Pakiusap. Huwag mo sabihin na nandito ako. Pumasok ka. Sabi ko, hinila siya mula sa ulan. Hindi pa ako nagtanong. Kumuha ako ng tuwalya at isang mug ng mainit na tsaa. Pinanood ko ang mga kamay niya na nanginginig habang sinusubukang buhatin ang tasa. Sa loob ng maraming taon, pinanatili ni Vanessa si Sofia sa distansya. Ginagamit siya bilang prop sa family photos. Pero, bihira kaming mag-bond. Tiningnan ko siya ngayon. Talagang tiningnan. At hindi ako nakakita ng teenager. Nakakita ako ng hostage. Kailangan kong pirmahan, bigla niyang sabi. Ang mga salita ay nagkakagulo. Pinilit ako ni nanay.
Isinulat niya at sinabi kong hindi ko pipirmahan. Aalisin niya ang college fund ko. Sabi niya may sakit ka at kailangan naming tulungan ka. Pero ang mga salita, mga kasinungalingan, Tita Carmen, pinilit nila akong isulat na sinigawan kita, na naghagis ka ng mga bagay. Alam kong hindi mo ginawa. Pasensya na. Pinag-uusapan niya ang affidavit, ang witness statement na nagsasabi na mapanganib ako. Ang sariling kapatid niya ay ginamit ang kinabukasan ng anak bilang ransom para makakuha ng kasinungalingan. Sumiklab ang galit, mainit at nakabulag sa dibdib ko pero pinigilan ko ito. Hindi kailangan ni Sofia ang galit ko. Kailangan niya ng santuaryo. Alam kong hindi mo sinasadya, Sofia. Sabi ko ng mahina. Ligtas ka dito. May dala ako para sa iyo. Sabi niya. Inabot niya sa loob ng basa na backpack at kinuha ang tablet. Akala ni tatay matalino siya sa passwords. Pero pareho niya ginagamit sa lahat. Iniwan niya itong recording sa cloud. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Adrienne ay puno ng kusina. Maliit at malupit. Kailangan nating i-push ang timeline. Matigas pa rin ang matandang iyon kaysa sa akala natin. Kung bibigyan ng judge ang emergency order sa Martes, gaano kabilis nating maliquidate ang bahay? Pagkatapos ay ang boses ni Vanessa. Kalmado at nakakakilabot na pragmatic. Nakipag-usap na ako sa developer. May pera na siya. Kapag nasa facility na siya, hindi na niya malalaman na nawala ito. Kailangan lang nating siguraduhin na manahimik si Sofia. Nagiging masyadong malambot na ang batang iyon. Kung magsasalita siya, tumawa si Adrienne. Isang tunog na nagpalamig sa balat ko. Sasabihin na lang natin na sira ang ulo niya tulad ng tita niya. Tumatakbo sa pamilya, di ba? Natapos ang recording. Ang katahimikan sa kusina ay mas mabigat kaysa sa bagyo sa labas. Tiningnan ko si Sofia. Nakatingin siya sa kandungan niya. Ang hiya ay nag-aapoy sa pisngi niya. At sa sandaling iyon, nagbago ang buong geometry ng digmaan. Hanggang ngayon, nakikipaglaban ako para sa assets ko, sa bahay ko, sa reputasyon ko. Pero tinitingnan ang takot na batang ito na naglakas loob sa bagyo para dalhin ang katotohanan. Napagtanto ko na nakikipaglaban ako para sa isang bagay na mas marupok. Ito ang shield of innocence. Ito ang sandaling mapagtanto na ang narcissist ay hindi lang sumasakit sa iyo. Ginugroom niya ang susunod na henerasyon para maging biktima o accomplice. Hindi lang ninanakaw ni Vanessa ang bahay. Ninanakaw niya ang moral compass ni Sofia. Tinuturuan niya ang anak na ang pag-ibig ay transactional at ang katotohanan ay kung ano ang mababayaran mo para paniwalaan. Kung matatalo ako sa laban na ito, matrap si Sofia sa bahay na iyon kasama nila. Nanonood sa pagdiriwang nila ng tagumpay, natututo na ang kalupitan ay nanalo. Hindi ko mapapayagan na iyon ang aral niya. Hindi na ako basta tita niya. Ako na lang ang hadlang sa pagitan niya at ng buong buhay na maging katulad nila. Inabot ko at tinakpan ang kamay niya ng akin. Matatag ang boses ko. Walang takot. Magaling ang ginawa mo, Sofia, sabi ko. Binigyan mo ako ng sandata na kailangan ko para tapusin ito. At ipinapangako ko sa iyo, hindi na nila muling pagbabantaan ka. Kinuha ko ang tablet. Hindi lang ito ebidensya. Ito ay deklarasyon ng digmaan. Sa hating gabi, bumalik si Marco sa kusina ko. Inalog ang ulan mula sa coat niya. Nagbago ang atmosphere sa kwarto mula takot patungo sa malamig na electrified focus ng war room. Natutulog na si Sofia sa guest room, pagod sa kanyang tapang. Habang pinag-aaralan namin ni Marco ang data mula sa tablet ni Adrienne, natagpuan namin ang smoking gun sa isang hidden folder na labeled Project Phoenix. Hindi ito plano. Ito ay tapos na. Si Vanessa at Adrienne hindi lang nag-usap tungkol sa pagbebenta ng Bahay Santos. Kinuha na nila ang pera. Sa screen ay may signed pre-construction agreement sa isang developer na sikat sa pag-iwas sa zoning laws kasama ang non-refundable P500,000 wire deposit. Hinihingi ng kontrata ang demolisyon sa loob ng 48 oras
pagkatapos ng title transfer na may triple damage penalties kung hindi maibigay ang access. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagmamadali. Ginastos na nila ang pera, malamang para sa utang ni Adrienne, at ngayon, sila ay trapped. Gusto ni Marco na i-expose ang fraud sa korte, pero tumanggi ako. Matagal ang korte. Ayaw kong talunin si Vanessa. Gusto kong tapusin siya. Kaya binigyan ko siya ng eksaktong gusto niya. Sa mga record ng magulang ko ay may federal conservation easement na nilagdaan dekada na ang nakalipas bilang kapalit ng tax relief. Permanenteng protektado ang bahay. Walang demolition, walang subdivision, walang commercial use kailanman. Ang violation ay nangangahulugan ng federal seizure. Ipinagbili ni Vanessa ang isang ari-arian na hindi niya legal na ma-deliver. Sa hearing, ginampanan ko ang papel na isinulat niya para sa akin. Mahina, talunan, sumusunod. Sumang-ayon ako sa temporary conservatorship sa estate lang at ibinigay sa kanya ang full control ng Bahay Santos. Umalis siya sa courthouse na matagumpay. Tinatawagan na ang demolition crew. Dumating ang mga bulldozer sa oras. Dumating din ang mga ahente ng gobyerno. Habang livestream ni Vanessa ang fake grief niya, ipinagdiriwang ang pagbebenta ng estate. Isinara ng NCCA at Historical Preservation ng site. Napagtanto ng developer na niloko siya. Sumunod ang mga aresto para sa wire fraud, conspiracy, at attempted destruction ng protected heritage property. Mabilis at lubusan ang fallout. Mga kaso, bankruptcy, oras, sa bilangguan, nawala kay Vanessa ang lahat. Ilang linggo pagkatapos, lumapit siya sa gate ko na nagmamakaawa. Hindi ko siya pinapasok. 1 taon na ang nakalipas, ililigtas ko siya. Ngayon, naiintindihan ko ang pagkakaiba ng pera at legacy. Ang pera ay maingay at mabilis masunog. Ang legacy ay tahimik at matibay. Hindi mo ito pag-aari. Pinoprotektahan mo ito. Ako at si Sofia ay nakatayo sa na-restore na porch ng Bahay Santos. Wala na ang panganib. Buo ang kinabukasan. Minsan, ang pinakamatalinong paraan para manalo ay hindi ang lumaban. Ito ay hayaan ang kaaway na tumapak sa sarili niyang lupa. Akin, kung may natutunan ka sa kwentong ito, protektahan ang iyong pamilya at ang tunay na legacy, huwag hayaang sirain ng kasakiman ang ugnayan na dapat ay walang kondisyon. Mag-ingat sa mga taong gumagamit ng pag-ibig bilang sandata.